Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal po Hesus Kristo at gabay ng kaliwanag ng Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mamuhay kayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan at matuwid. Ito ang nais ng Panginoon Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po din sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 36. Ito po ang mensahe. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Pumatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako mahatol ng inuman. Pumatol naman ako tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako humahatol kundi ako at ang mga nagsugo sa akin. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. At sa pamamagitan niya'y nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may naging kasama niyang bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 6, talatang 10. Ito po ang mensahe. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod niyo sa inyong kapwa Kristiyano. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro 2:16. Ito po ang mensahe. Kayo'y malaya, subalit ang kalayaan huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang alipin ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 11, talatang 13 hanggang 13, hanggang 19 at 22. Ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayon alipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paano pinalaling ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasama ang palala ng palala. Ngayon naman ay ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa kapagiging banal ninyo. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, natamo ninyo yung kabanalan at ang kauwi buhay na walang hanggan. Ngayon ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Hesus Kristo at banal na Espiritu Santo sa kanyang mensahe at salita sa lingkong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Hesus Kristo at Espiritu Santo ngayon sa banal na Santa Maria sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating pong muli ay ating pong ipaliliwanag ang mga mensaheng ito mula dun sa tema na mamuhay kayo ng malaya at may pagkakaisa, makatarungan, matuwid at ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na yung kanyang ginawang pagpapalaya sa atin na tayo ay nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo sa pananampalataya natin sa Kanya, doon sa pagpapalaya niya sa atin sa mga naging pagkakasala natin sa Kanya, doon sa pananampalataya natin sa Kanya na mula sa bugtong na anak niya na Panginoon Jesucristo na nagpalaya sa atin, na tayo ay mamuhay ng malaya. So nais niya na malaya tayo makapamuhay sa ilalim ng kanyang pag-aari, na tayo ay makapamumuhay ng malaya sa ilalim ng pag-aari. Maging tayo man ay magpaalipin sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, o tayo ay magpailalim sa ating banal na Panginoon Diyos o Panginoong Jesucristo sa ilalim ng kanyang pag-aari ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo. At yan ang ating
tayo ay malayang makapamumuhay sa itinakda ng ating mga Panginoon sa naman na manual na ating pamumuhay sa kalamitan kasama ng mga anghel. So tayo ay mamumuhay ng malaya. So ngayon nais ng malaya tayong makapamuhay dito sa mundong ito na gawin natin ang na tayo ay mamuhay ng naayon dito sa mabuting balita. So kung tayo mamumuhay ng naayon sa mabuting balita, tayo malaya makapamuhay at pinoprotektahan niya sa lahat ng uri ng kasamaan para sa pamahalaan natin. So under this government sa ating bansang ito, so tayo ay bilang mga Pilipino, malaya tayo nakapamumuhay sa bansang under our government. So nga kung lalabagin natin yan, mapapahamak tayo, huli tayo ng gobyerno. So God also, kung tayo ay hindi susunod sa kanyang kalooban, dangat binigyan na tayo ng kalaya mula doon sa naging una nating paglabag sa kanyang kautusan ay tayo ay mapaparusahan. So yung pagpapalaya na ibigay niya sa atin ay lubusan natin makakamit ito pagdating ng takdang panahon kung malaya tayong isa sa buhay yung mabuting balita. Sapagkat ang pagkasabuhay ng mabuting balita ay magpapalaya sa atin sa ating mga pagkakasala o masamang pamumuhay. Kagaya ng mabibigat ng pamumuhay, kagaya ng inequality, halimbawa sa ating bansa. Yung inequality natin na masamang pamumuhay, mawawala yan. O yung ating kasakiman sa iba't ibang mga bagay, yung ating kasakiman sa kapangyarihan, sa material, sa iba't ibang mga bagay, mawawala yung mga ganyang klase ng mga pagkakasala kundi mamumuhay tayo ng malaya kung susunod tayo sa mabuting balita. Sapagkat kung mamumuhay tayo ng banal, hindi tayo gagawa ng masama. Ngayon, kung hindi tayo gagawa ng masama, malaya tayo sa pagkaalipin sa demonyo o pagkaalipin sa kasalanan. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng buhay at protektado tayo ng Panginoon Diyos sa namang uri ng kasamaan. So ganyan ang nais na pamumuhay ng ating banal na Panginoon. Sapagkat kung tayo ay hindi gagawa ng masamang pamumuhay, ay walang maghihirap. So tayo lalaya sa kahirapan, lalaya tayo sa talikalan ng inequality of justice kung mamumuhay tayo ayon sa mabuting balita o mamumuhay tayo ng banal, mamumuhay tayo ng matuwid, makatarungan, may pagkakaisa. Sapagkat kung tayo hindi mamumuhay ng makatarungan, may pagkakaisa, so marami ang namumuhay ng mahirap sapagkat doon sa inequality. So mayroong kinakanya yung likha ng ating banal na Panginoon Diyos using the government. So ngayon ay kinakailangan ay magpalaya tayo sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting kalooban ng banal na Panginoon Diyos. Ngayon, kung tayo natin itutupad dito, nagpapalaya tayo ng ating kapwa at pinalaya din natin yung ating sarili mula doon sa kasalanan. Sapagkat kung tayo ay magkakaroon ng pagkakasala ng inequality, so at lalo na pagsikil, inequality, so binibigyan natin kahirapan yung kapwa natin. So pinalalaya natin sa kahirapan yung kapwa natin kung hindi natin sila sisikilin sa pang-ekonomiya ng inequality. Gaya ng inequality of governance. Kung magkakaroon tayo ng mabuting pamamahala, magkakaroon tayo, mapapalaya ng ating pamahalaan yung kahirapan ng mga tao. Mapapalaya ng ating pamahalaan yung maling pagpapataw ng mga hustisya. Mapapalaya niya tayo sa sikil na pamumuhay. Kung mayroong mabuting pamamahala, mayroong equality of justice, equality of politics, economics, human rights. Sa mga ganyang pamamaraan ay kung tayo ay mapapalaya natin at magagawa natin ng mga bagay na yan in a practical way kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. So mapapalaya natin yung sarili natin at ang kapwa natin kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. At yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Ngayon, kung tayo ay sinasabi ng Panginoon, huwag natin gamitin yung kalayaan yan upang bumalik tayo dun sa pagkaalipin sa kasamaan na nagbubudyok sa atin sa kamatayan, na tayo ay mapapahamak kung tayo ay kagaya ng simpleng pag nagkamali ka sa batas, mabigat, kung supiling ka ng gobyerno.
Kung lumabang ka, maaari kang mapatay. Pwede kang ikulong, di ba? Kung nagkamali ka. So ikaw ay nagpapahirap doon sa kapwa-tao mo at sa kasalanan na ginagawa mo. Kung babalikan mo pa, magpapainipin ka muli yung sa kasama. So nakauwi ito, kapag lumala ang iyong ginagawang krimen, mauwi sa kamatayan at ikaw ay hindi na mabigyan ng pagkakataon na magbago. Yan. At lalo-lalo na kung mabigat ang mga pagkakasala. Kaya sa pamamagitan ng pagtupad natin ng mabuting balita, pinalalaya natin yung kapwa natin, pinalalaya din natin ang ating mga sarili mula sa pagkakasala. Sapagkat kung gagawa ka ng mabigat ng pagkakasala, sinisikil mo yung kapwa mo sa iba't ibang way. Mayroon sa nagdudulot ng kahirapan, nagdudulot ng kapigatian, inequality of justice, at iba't ibang mga bagay na kapigatian ng mga tao kung tayo ay gagawa ng mga pagkakasala, mabibigat ng mga pagkakasala. So, magpapalayaan tayo sa bawat isa sa pananampalataya natin sa Diyos, sa pagpapailalim natin sa kanyang paghahari, tututo pa rin natin ng mabuting balita. At kung magpalipid man tayo sa ating Panginoon Diyos, sapagkat tayo papailalim sa Kanya, tayo ay mamumuhay bilang alipin ng Panginoon Diyos, pero tayo ay malaya sa Kanya. Tayo ay hindi alipin na parang mga inaalipin na mga manggagawa o inaalipin na mga kagaya doon sa Egypt, parang inalipin na katulong, mga ganon. So hindi ganon tayo tuturing ng banal na Panginoon Diyos ng mga alipin, kundi tayo itinuturing na ng Diyos na mga anak. Hindi lang, tayo ay sinasabi lang natin na tayo ay nagpapalipin ng buhay sa Panginoon Diyos, pero hindi, tayo ay, ang Panginoon Diyos ay ating Ama. Tayo ay Kanyang anak. So tayo ay hindi niya inaalipin bilang mga anak. Gayun man kahit ganun ang tema na binitawan, na tayo ay ganun ang papalipin sa Panginoon Diyos, sapagkat tayo mga unirang mga anak. Tayo ay sumusunod sa ating banal na Panginoon. Tayo tinuturing ng mga anak, mga kapatid ng Panginoon sa Kristo. Ganyan tayo minamahal ng ating banal na Panginoon. At hindi bilang isang aliping parang utusan, o aliping parang mga hinahampas, discourage, yung pinahirapan. Kagaya na ginagawa natin na inequality na pinahirapan, hindi kasaganaan bilang mga anak ng Diyos, bilang nagpapailalim sa Kanya. So that's what's the terminology na sinasabi na tayo nagpapalipin sa Diyos, pero tayo ay hindi niya inaalipin kasi parang inalipin ng mga katulong, mga ganun, mga tagasunod. Kundi tayo ay bilang mga anak. Bilang mga anak tayo ay tinuturing niya bilang mga anak, bilang mga mahusay niyang mga nilalang. So ganun tayo dapat na nagpapailalim sa ating banal na Panginoon. Bilang Ama, bilang Hari, bilang pamahalaan natin, bilang namamahala sa atin, tayo ay Kanyang mamamayan, mga anak, tayo ay nilikha na binibigyan niyang kalayaan bilang mga anak, di ba? So ganun kamahal tayo ng ating banal na Panginoon, at ganun siya kabuti bilang ating pamunuan, bilang ating kapamahalaan, bilang hari. At hindi tayo inaalipin ng isang hari bilang parang mga busabos niya. Hindi tayo ganun. Kundi, o kagaya ginagawa ng mga demonyo sa mga tao na kanyang alipin na mga gumagawa ng mga kasamaan. Dinidigdahan niya paano kasamaan, at yung mga tao yung maalipin na mga nais niyang alipinin, gusto niyang busa-busin. Hindi naman tayo binubusabos. Hindi tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. For no protektahan sa kasamaan, hindi buhay. So tayo ay nagpapalipin sa buhay, sa kabutihan, hindi sa kasamaan. So tayo man ay palipin sa kabutihan, sa Panginoon Diyos, tayo ay mag-aani ng kalayaan at kalaganan. Kagaya nga, kapag sinabuhay mo ang mabuting balita, pinalalaya mo yung kapwa-tao mo. Ngayon, kung hindi ka magsasabuhay nun, ang mabuti pa mo, makatarungan, so gagawa ka ng masama na magbibigay ng mabuti sa kanila. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelizations sa inyong spiritual na buhay upang sa inyong spiritual na buhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa takdang panahon mula sa pang-araw-araw nating pagbuhay sa buhay ng mabuting balita. Malaya tayo makapagbuhay at tayo patuloy na dumadalangin, nagabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal Espiritu Santo at
sa kaliwanagan ng Bandar Santa Maria. So maliwanagan tayo ni Bandar Santa Maria, pagabayan tayo ng Panginoon Diyos na kanyang pagmumulong. At gabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay tugunin o at ating sundin at isabuhay ang mabuting balita. Ngayon man ay hindi sa lahat ay makinig. Makinig tayo at isabuhay ito at ito ang makagagabay sa atin sa ating kaligtasang inspiration. Hindi sa lahat tayo ay magpasalamat kung tayo ay gabayan ng iba't ibang mga pagmilagro ng pagpapala ng ating banal na Panginoon. Sapagkat itong mabuting balita nito, kapag ito isa na sa buhay natin, kakakibat natin ang gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat tayo ay hindi naman lahat ay naniniwala at may mga sa mga espiritu nga, may mga demonyo gumugulo sa buhay upang tayo ay buluhin sa pananampalataya at sa ating pang-araw-araw. So yun, at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa at magkaroon tayo ng pairalin natin yung kapayapaan at unawaan sa ating mga reliyon at pag-concern sa bawat isa. Sa gayon ay magkaroon tayo ng walang hinwaan at maiwasan natin yung karahasan. Inganyo natin ang bawat kapamalaan, ang nakakaisang mga bansa, mga pamilya, bawat lahing lipi sa pagkakaisa. At doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Bandar Santa Maria at patuloy niyo pagpupulari sa katawang mga Panginoon Diyos at Banal na Panginoon Kristo. Sa ating muting kakayanan, sa pagbabahagi ito, tayo na nanampalataya ng patuloy na paggabay ng Bandar Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Espiritu Santo, maliwanagan tayo gabay ng kanyang kaliwanagan at maliwanagan kayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayong mabuklo sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Yesu Cristo. At hindi sa lahat ay pakinggan nyo ang ating pagbabahagi upang mabuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Yesu Cristo. Sa mga pamalaan, maliwanagan kayo, mamahala kayo ng matuloy mabuti, tugunin nyo yung karunungan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.